Ano nga ba ang pinagkaiba ng stocks and bonds? Marami pong nagtatanong yan, especially yung mga newbie investors and definitely yung mga financial management students din, kagaya ko, kasi inaaral yan sa financial management major, no? So kung interesado ka, panoorin mo ng buo ang video na ito. So unang-una ang stocks, no? Kapag ka bumibili ka ng shares ng company, it represents an ownership mo sa company. So ibig sabihin, isa ka sa mga nagmamay-ari nito or sa mga shareholders na rin at the same time. So while bond investors naman, ibig sabihin po nito, kumbaga creditors ka sa company. So ibig sabihin, isa kang creditor na nagpapautang sa kanila for them to be able to expand, no? Both naman yan, yung pag-offers nila ng shares at ng bonds ay nakakatulong sa kanila to be able to operate and expand. So yun nga lang, ang lamang ng mga investors, no, sa stocks or sa shares is actually yung capital appreciation and dividends. While dito naman sa bonds is actually yung fixed interest rate lang. Kasi may two types of bonds pa no? Yung corporation bonds and government bonds. Mostly yung mga treasury bills, yung mga tinatawag natin na maturity loans. So napakadaming pwedeng options, no, na pwede nating pag-investan. So sa stock market naman, marami ang klase ng shares, no? May common stock, may preferred stock, 'di ba? So napakadami po, no? Pero ang ibig sabihin lang noon, sa stocks, no, and sa shares, pwedeng volatile, no, yung kanyang paggalaw, pwedeng tumaas, pwede ka rin naman malugi, while dito po sa kabila naman yung bonds po, kapag ka nag-invest ka dyan, sure or guaranteed returns po yan, no, ng isang company or ng isang government institutions, no. Ang pinakamalaking kaibahan niyan is syempre, no, eto base sa pag-aaral, kapag ka nag-bankrupt or na-bankrupt ang isang company, ang uunahing bayaran niyan, syempre, yung mga bond investors, no? Yung mga creditors nila. Kaysa naman sa, 'di ba, hindi na sila makakapagbigay na dividends at syempre, pwede pang malugi yung kanilang mga shareholders, no? So I hope na linawan kayo kung anong pagkakaiba ng stocks and bonds at ng mga stock investors at ng mga bond investors, no? So follow for more contents like this.